Okay, simulan natin ang pagluluto. Sa isang kaserola, maglalagay tayo ng tubig, dahon ng laurel, luya, bawang at pamintang buo. Lagay na rin natin ang asin. Okay, saka ilagay natin yung chicken breast or yung pinakalaman ng manok. Pakukulaan muna natin. So ayan, pakulaan muna natin, no, mga 10 minutes. At after ng 10 minuto, ito na guys yung ating pinakulang chicken na palalamigin natin at hihimay-himayin natin ng maliliit na piraso. Ito nga pala yung mga sangkap. Okay, ayan na guys, himayin natin yung chicken muna ng maliliit na piraso. First shredded chicken yan ang tawag nila sa English. Okay, so ganito lang siya kaliliit. Sa pagluluto, ayan, maglagay tayo ng mantika. So, kung napapansin nyo, ang dami ng mantika ho, no? Oo, kasi gagawin natin medyo tostado yung ating chicken. Ito yung magpapatagal sa ulam para hindi mapanis. At talagang napakalasa nito, guys. Alam nyo naman ang chicken breast, talagang malakas sa mantika yan. Pag kaunti lang ang nilagay natin, mapapansin nyo, wala na, tuyot na. Mahirap naman, mas pangit pag maninikit sa kawali. Okay. Huwag niyong kakalimutang ihalo para pantay-pantay yung pagkakaluto, no? Ganun lang. Hintayin natin matostado ng bahagya yung ating chicken breast. At okay na nga. So ayan, maglagay na tayo ng luya. Huwag niyong kakalimutan ng luya. Importante yan. Kasi manok yung ating niluluto. Pambawas lang sa okay, sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Depende sa inyo kung marami kayong sibuyas. Dagdag aroma sa ating chicken yung sibuyas. Talagang masarap ang sibuyas sa mga ganitong ulam. Okay, lagay tayo ng paminta. Damihan natin ng paminta, no? Okay, sabay na rin natin yung bawang. Yan, napapansin nyo madaming bawang yung aking tinadtad. Para mag-flavor na ng gusto yung ating karne. Tuloy lang natin siya, ihalo lang natin ng ihalo hanggang sa matostado ng bahagya yung ating chicken. Kaya kailangan talaga sa ganito marami-raming mantika. Kasi piniprito talaga siya after napakuluan. Ayan, naglagay ako ng turmeric. Para mas maganda yung kulay. Kung napapansin nyo ang pagkain ng mga Muslim, no, talagang laging may ganyang kulay. Kulay dilaw. Dahil sa luya dilaw. Or turmeric. Okay. Pag sa tingin nyo medyo tostado na ng bahagya, yan, maglagay na kayo ng gusto nyong isahog para padagdag ng lasa. Okay, nag-add ako ng oyster sauce. Naglagay na rin tayo ng toyo. Depende, tansyahin nyo para hindi umalat. Para mas masarap pa rin ang kain. Bagamat napakatipid ng ulam na to dahil napakalasa, malasang malasa as in. And yung kapiraso lang talaga dito, marami ka na makakain na kanin. Ayan, so, naglagay rin ako ng paprika. Hanggang sa ngayon, sa mantika pa rin siya nakadepende, no? Pero, okay na yan. Malapit nang maluto. Kaya naglagay ako ng asukal. Depende sa dami o sa tamis. Kung gusto nyo matamis, damihan nyo na yung paglalagay nyo ng asukal. Masarap pa rin yan. Depende sa lasa na gusto nyo. Halo lang natin. Tikman nyo ha. Pag matabang, pwede kayo mag-add ng asin or soy sauce. Pero sa akin, sakto na yung lasa. Okay guys, mga ilang minuto na lang pwede natin siyang hanguin. Okay, mag-add tayo ng sili.
Alam niyo naman, kami mga Bicolano mahilig talaga sa maanghang. At number 1 pampagana yan pag mga ganito yung ulam, di ba? Pag ang ulam masyadong malasa, lagayan nyo pa ng kaunting anghang para hindi kayo masuya agad. Okay. Ayan guys, luto na to. Bigyan na lang natin ng another 3 minutes. Kung napapansin nyo, medyo oily, no? Okay, ganyan talaga yan. Kaya nga nilalagay nila sa ibabaw ng kanin sa dahon ng saging para hindi siya yung dry na dry. Mas binabalot. Pero talaga guys, tested na. Malasang malasa. Napakasarap ng ganitong ulam. Matipid, malasa, masarap, at higit sa lahat, napakalinamnam. So ayan na yung ating chicken pastel. Chicken pastel ng mga taga Mindanao. Okay, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, Panlasang Bicolano po. Bye!